So guys, good day. Bale, ang gagawin natin ngayon is yung site-to-site VPN configuration. Yan. So, since tapos na tayo dito sa tatlo, is gagawa tayo ng site-to-site configuration naman. Dito, kailangan natin ng dalawang Fortinet. So, nakagawa na ako dito sa VMware. Yan. Ito, Fortinet 1 and Fortinet 2. Bale, wait lang. Kailangan natin mag-loading. Para ma-apply natin yung site-to-site VPN is gagamit nga tayo ng dalawang Fortinet. Then pagko-connectin natin sila, dalawa. And pag i-connect rin natin yung mga client na nakakonect sa kanila, which is itong 192.168.20.1 or network address na under nila, which is yun nga 192.168.20.0 at yung 10.10.10.0 na ginawa natin nung una. So, paano nga ba yan? Paano nga ba natin gagawin yan? So, since diyan, nakagawa na ako ng dalawang Fortinet, which is yung IP address is 192.168.1.39 yung isa, yung una natin ginawa. Then, yung bago naman natin ginawa is yung 192.168.1.43. So, ang una natin gagawin is, iset up muna natin tong 192.168.1.39. And ang una muna natin gawin is, punta tayo dito under VPN and IPsec tunnel. Then, create nyo lang. Check ko muna kung recording. Yeah. So, recording naman tayo. So, dito naman is, lagay lang tayo ng ngayon. Kunyari ay VPN tunnel. Okay. Then, set natin sa custom. And next. Then, dito sa pag nakagawa na tayo, is ang ilalagay natin dito is sa IP address is yung IP address ng ating pangalawang Fortinet. So, ano ba yung IP address ng pangalawa natin Fortinet? Yan, copy lang natin. Yan. Then, interface niya ay 1. Oh, 1 port 1. Then, ang sunod man natin gagawin is gawa tayo ng pre-shared key. Dito ay dapat 6 digit yung ating pre-shared key. So, lagay na natin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan. Then, version 2, mode 2 naman. Ayan. I-ano lang natin to. I-burahin lang natin to. And add the ID dito ng authentication encryption type. So, this. Then, lagay lang natin MD5. Then, dito naman is, since yun nga, i-configure natin yung remote configuration ng network address natin sa ating dalawang Fortinet. Since ang network address nitong server nito, yung network address para sa kanyang client is 10.10.0, is dito natin ilalagay yung kanyang sa local address. Since yun yung local address niya, .10.10.0. Then, ang kanyang subnet mask is 255.255.0. Then, since nga, i-connect natin siya sa ating pangalawang ah, pangalawang Fortinet, ang ilalagay natin dito is yung network address under client nung Fortinet, which is yung, punta lang tayo dito para makita natin, admin, login tayo para makita natin yung ating, ito ay ano lang, na-set up ko na to, so same lang naman to ng pagse-set up dun sa una. So kung gusto nyo ma-set up to ng ayos, di sundan nyo lang yung natin, yung part 1. Yung pagko-configure ng ating Fortinet. So, tingnan lang natin kung ano yung local network address dito, yung physical. So, ayan. So, ang local address na nalagay ko dito is 20.192.168.20.1. So, ang network address niyan is 192.168.20.0. So, yun ang ilalagay natin. Yung network address lang, hindi yung mismong IP. So, punta na tayo dito. Copy lang natin. Ayan. 20.0. Okay. Then, ano yung IP yung kanyang subnet mask? 255.255.255.0. Tama lang natin to. Yan. Then ba tayo sa advance? Then dito is add tayo. Then encryption, then MD5 na lang ulit lagay natin. Okay.
So, meron na tayong VPN. Double check lang natin. IP address, 1 port. Okay, pre-shared key, 126. Okay, so okay na yan. So, naka-down pa siya. So, hindi pa kasi natin na-configure yung kabilang VPN kaya hindi pa yun magagamit. So, ang sunod naman natin gawin is yung i-configure naman natin yung VPN ng kabila. So, punta tayo dito. IPsec, create, same name na lang din. Custom, IP VPN tunnel. Okay. Then, next, walang. Then, ano naman yung IP address nito? I-copy lang natin. Nung ating Fortinet server is yan. I-copy lang natin. Then, ang kanyang port ay 1 port. Then, punta tayo dito ulit. Ilagay lang natin ang password. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Then, version 2. Burahin ulit natin yan. Same configuration lang. Bale, inano lang natin siya. Yung kabila naman ang i-connect natin dito sa VPN na to. Configure natin. Then, subnet is yung local address nito, which is yung 192.168.20.0. 192.168.20.0. So, make sure nyo na tama yung kanyang IP address kasi para hindi tayo magka-problema sa pag-configure mamaya. .0. Okay. Then, yung ating remote address naman, target remote address natin is yung remote address nung kabila, which is yung 10.10.10.0. And IP address, same lang din, .0. Then, advance, add, MD5. So, MD5 lang kasi pag yung 256 ang nilagay natin, nag-e-error yan. Hindi siya mag-accept. Hindi natin masasave. So, pwede naman natin baguhin yan mamaya. Pero for the meantime, MD5 muna yung gamitin natin. And then, for demonstration lang naman to eh. So, yan. Meron na tayong VPN. And then, ang sunod naman, balik tayo sa kabila para step by step is gawa naman tayo ng firewall policy connection into LAN 1 to LAN 2 and LAN 2 to LAN 1 using our VPN tunnel na ginawa. So, paano ba yun? Gawa na tayo. So, unang natin gagawin is LAN 1 to LAN 2. Ibig sabihin, ano lang tayo ito? LAN 1 to LAN 2. Okay. Gawa tayo. So, ang incoming natin is yung ating local, LAN 1. Then, ang ilalagay natin dito sa ating outgoing interface ay yung VPN tunnel. Then, yung ating source is LAN 1. Yung LAN natin ginawa, which is ito. Check natin. Ito yun, oh. Yan, 10.10.0. Then, gagawa tayo ng panibago sa source destination, which is yung ating target na remote address. So, ang remote address nating target is yung network address ng kabilang Fortinet. So, ang gagawin natin is 192.168.20.0. So, create na tayo. Address. Lagay lang tayo dyan. And 192.168.20.0 255.255.255.0. Then, palangalan natin is LAN 2. Okay? LAN 2. Okay lang natin. Meron na tayong LAN 2. Okay, so double check natin. Ang incoming dapat natin is yung ating local address. And then yung outgoing natin is yung ginawa natin VPN, tunnel. Then yung ating source is 10.10.0, base 24. And yung ating destination is yung local network address ng kabilang Fortinet. Then service is all. Then, yan. Check lang natin tong generate leg when session start. Okay. So, meron na tayong connection. Then, ang susunod naman natin gagawin is yung LAN 2 to LAN 1 naman. Connection. Vice versa naman. Kasi, ang kailangan natin ay two-way communication. Makapag-communicate yung kabila and makapag-communicate itong server na to.
So, kung ang gagawin lang natin is yung LAN 1 to LAN 2, ibig sabihin, makakapag-send lang siya ng message pero hindi pwedeng mag-reply yung kabila kasi nga, ang ginawa lang natin is one-way communication. So, hindi natin siya matetesting katulad ng hindi tayo makapag-ping, ganyan. Kasi, ayan, LAN 2 to LAN 1. LAN 1 naman. Ang sa LAN 2 to LAN 1 naman is pinutin natin yung tunnel. Then, yung ating LAN 1, ayan, VPN tunnel. Then, ang ating source naman is yung LAN 2. Okay. And yung ating destination is yung ating LAN 1. Double check natin. Okay. Yung ating, tama. Tama din. And, ayan, okay naman. Tama naman lahat. And, ayan, service natin, all. Then, ano lang natin, check lang natin generate log data. So, okay na yan. So, meron na tayong firewall para sa incoming at outgoing data dito sa ating yung Fortinet server 1 o kaya then ang sunod naman natin i-configure is same din na ganito doon sa ating server 2 naman na Fortinet. So, next natin, punta tayo yung policy and objects, firewall. Then, create ulit tayo. LAN 1 to LAN 2 naman. So, ang LAN 1 dito is yung 192.168 kasi yun yung kanyang local address. LAN 2. Okay. Then, ano yung LAN 1 natin? Incoming. Then, yung ating VPN tunnel. Source is yung LAN 1. Yan. Then, ang ating destination is yung LAN 2. So, dito pala is guys, nakagawa na ako nakagawa na kasi ako dito sa pangalawa ng LAN 2. Kaya ayan. Nalagyan na natin. So, all lang natin ang protocol. Then, service. Ayan. Then, yun lang ulit. Ganun lang. Okay. Then, gawa ulit tayo ng pangalawa. LAN 2 to LAN 1. Balik lang. LAN 2 to LAN 1. Okay. Tignan natin yung tunnel. Then, yung LAN 1 yan. Source. Yun ulit. Same. LAN 2. Then, LAN 1. Okay. Service. All. Then, check lang ulit natin yung generate log. Okay. Tapos na yung ating configuration. So, refresh natin. Tingnan natin ngayon kung okay na dito sa kabila kung nagwa-warning pa. Kung may warning pa. So, wala na siyang warning. So, ang gagawin naman natin is check natin kung naka-up na yung ating VPN. IPsec tunnels. Ayan, naka-up na siya. So, dito din sa kabila, check natin kung naka-up na yung ating VPN. So, then ang next natin gagawin ay, wait lang guys. Ang sunod natin gagawin guys is ko-configure na natin yung ating routing naman. Ang sunod natin gagawin ko-configure natin yung ira-route natin yung Fortinet server 1 to Fortinet server 2 and then Fortinet server 2 to Fortinet server 1. So paano man natin gagawin 'yan? Pinutin lang natin tong console. Then is type lang natin config router static, then edit 0, set destination yan. So kung ito ay kung ang destination natin ilalagay dito is saan natin siya remote na saan yung remote address natin.
So, ang remote address natin is yung 192.168.20.0. So, yun lalagay natin dito. 168.20.0. Tapos, yung kanyang subnet mask 255.255.255.0. Okay, then ang sunod natin is set device. Ano yung pangalan ng VPN na gagamitin natin? VPN tunnel. Tama ba? Wait lang guys. Okay, tapos next. End natin. Then, para naman matest natin. Then, ganyan din yung gawin natin sa kabila. Na tayo dito sa console. Then, config router static. Okay, edit 0. Then, set destination 10.10.10.0 255.255.255.0. Set device, since magkapasa man sila ng pangalan, is ang lalagay natin dito ay VPN tunnel. Okay. Okay, then next show. Yan, okay na. So, yun lang yung configuration natin. Then, ang sunod natin gagawin is, once na-configure na natin siya, is tatry naman natin siyang i-ping. So, wait lang guys. Tapos execute. Try naman natin, i-ping natin siya dun sa sa kabila. Execute. Ping. Option. Then, ang gagawin natin is ipiping natin yung source, which is yung ating local address, into our remote address. So, paano ba natin gagawin yan? Ping options, source, yung local address natin is 192.168.20.1. Then, iping naman natin yung, wait lang guys. Check ko lang yung ating configuration. Execute ping options 192.168.20.0. So, check natin muna yung wait lang. End natin to is check lang natin sa kabila. Then, punta tayo dito. Config router static show. So, tingnan natin kung tama ba yung ating ginawa. Okay, tama naman guys. So, mali lang tayo ng interface siguro na execute ping options 10.10.10.1. Then, ang sunod natin gagawin is okay, wait lang guys. Wala tayong source na nilagay. Source, ayan, tama. So, mali lang yung ating mali lang yung nilagyan natin na naka-static kasi kanina doon tayo sa static nagpiping eh. So, ping na natin 192.168.20.1 kung may malabas. 20.1 execute ping. Oh, sorry guys. Kulang-kulang na yung ating yan. Ibig sabihin na gana na yung ating configuration dun sa ating VPN. So, try naman natin sa kabila kung nagana ba. End natin to. So, dito mali lang yung ating ano lang natin to. Ayan, naghang na. Close lang natin to guys. Tingnan natin mag-loading. And then,
Yan, so nag-loading na pala yung ating ano, nag-loading na siya. So try naman natin iping dito yung ating Fortinet 1. So execute ping options, kunin natin yung source, which is yung source natin is yung local address natin 192.68.20.1. Then so lagyan lang natin dito source ping execute ping, tapos yung ating destination 10.10.1. Yan, so nagana na sila sa ano, nagana na sila parehas. So ang tatry naman natin gawin is iping naman natin siya sa ping naman natin siya sa ano, sa client natin. So punta na tayo sa VMware. Try natin so hindi na ako gumawa ng pangalawang client, is ito na lang gagamitin ko yung ginawa natin sa 10.1. Yan. So try lang natin iping yan. Close na natin to. Hindi siya mag-close hanggang na ata. Yan. Try lang natin guys siya mag-close. Tagal. Pantay na. Ito, search na natin yung CMD. CMD. Yan, CMD. Yan. Yan. Wait lang guys, naglolo ko ata itong ating Windows 10. So, try natin dito mag-ping. Pero bago yan, dapat muna nating ano, kasi since magpiping tayo dito sa ano, is yung ating firewall is naka-default pa. So, kailangan natin patayin muna yung firewall natin bago tayo mag-ping, kasi hindi gagana yung ating ping. Pero try natin kung gagana. Which is ito yung 10.10 ipconfig. Ayan, 10.10 yan. So, try natin iping yung 192.168.20.1. Ayun o, sa guys, di na siya nagana. Kailangan muna nating ano, kailangan muna nating patayin yung ating firewall. Yan, firewall defender. Yan, advanced security. Kasi no, naka-request timeout siya. Okay, patayin lang natin pares tong ano. Wait lang, di tayo sa mas ano, mas advanced. Firewall. Medyo lag lang guys. Bear with me. So, wait lang. Hindi natin makita yung ating hinahanap. Punta na tayo sa control panel. Okay. Diyan na. And ba tayo dito sa system security. Then yung ating firewall. Patayin lang natin to. Para ano siya. Para di niya ma-block. Ayan. Turn off lang natin yan. So, try na natin. So, sisning nga pala rin tayo gumawa ng isa pang ano. Isa pang OS. Which hindi natin napatay yung ano doon, yung firewall. So, hindi rin natin pala ito matetesting. Pero since naman nagana siya dito sa ano, sa ating yan, napiping naman ng dalawa yung ng Fortinet server yung ano, yung isa't isa, is nagana na rin yan.
ano lang, ano lang kasi tawag dito, yang since nagana nga ito, ayan, ito kasi yung gateway niya eh, gateway IP. So, since napiping naman yung gateway IP, ibig sabihin, yung under ng gateway IP, yung mga susunod na IP address is working na rin yun kung ano natin. Since hindi na nga rin tayo nag-install ng ano, ng isa pang Windows kasi nga hindi na kaya ng ating PC, is makikita man natin dito kung nagana siya o hindi, yung ating VPN na ginawa. Kasi nga, ayan, makikita mo rin dito kung ano siya. Punta tayo dito. Makikita mo siya sa logs. Ayan. Oh, so, meron siyang outgoing at incoming data. Ibig sabihin, pare silang nakaka-receive siya ng data from our Fortinet 1 at nakakapag-send din siya ng data from our server Fortinet 1. So, try natin kung madadagdagan yung data na yon. Kung ano, kapag nag-ping ulit tayo. Para mapatunayan natin na working na yung ating VPN na ginawa. So, try ulit tayo dito. Console. Then, ping lang ulit natin. Execute. Ping options. Then, source. 192.10.10.10.1. Tapos, ping lang natin siya yung ating remote. Execute ping 192.168.20.1. Ayan, so tingnan natin kung may mare-receive ba na incoming data yung ating Fortinet na pangalawang Fortinet. Ayan, so may na-receive siyang incoming data and nag-reply naman siya ng pabalik dun sa sa ating Fortinet 1. Yung kasing ping, ang ginagawa niya is yung from our source address, nagse-send siya ng packet and then pag nag-reply yung ating yan nga, may nakalagay dito. Pag nag-reply yung kabilang side is yan, siya dito, maglalag. Pero kung hindi nag-reply yung ating hindi nag-reply yung kabilang lag, is may problema tayo sa ating firewall policy. So, yun lang guys. Sana ay may natutunan kayo.